Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo, nagbutihan kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo namang, Uy! alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo siguro pagtatakan, nag-isnaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. Kasi may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Eh bakit daw nung nauna kayo nakita nag-abresiete pa sa inyo? Magkaibigan nga kami, baka hindi niya kaibigan yan. Bakit niya? Problema ko ba yun? Ayun nga, no? Magkaibigan daw sila, mga DDS, oh. Hindi niya raw problema yun. Politics 101, guys. Basic. Play the two camps as often as you can. Ganun lang yan. Bumaliktad na nga raw si Rodante Marcoleta. Oo, bumaliktad. Tignan natin kung totoo ba. Personally kasi ako, mga kababae, may trust issues ako eh. Oo, pag pinagkatiwalaan ka noon, tapos sinira mo yung tiwala na yon, mahirap na ibalik, di ba? Hindi ako PDP laban eh. Adopted lang ako. Hindi ko alam kung bakit sila sabi nilang Duterte Black ako. Wala, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Yan na. Hindi ako PDP laban eh. Ayun! Alam niyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adopted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Sa pagkakamalang kasi tayo na Duterte Black, kasi nga nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Hindi naman ito kasi siya Duterte Black. So na-misinterpret lang siya ng mga DDS. Ganun. So paano kayo niyan mga DDS? Binoto niyo pa naman to. Ano to? Hugas kamay na? Oo. Ano to? Parang parang wala na, kalimutan na lang. Ganun. Nasa Duterte niyan. Exactly. Hindi naman niya tinanggi. Noong unang di ba, nung kumakandidato sa eleksyon, sige, sumama siya sa PDP. Sabi niya, adopted daw siya ng PDP. Hindi naman daw siya PDP. Okay, sige, fine. So, kailangan mong aminin na ginamit mo ang PDP at kailangan mo ring aminin na ginamit mo ang DDS. Ginamit niya ang Duterte para makuha ang simpatsya ng taong bayan. Yun na lang. Mas malinaw. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Paano yung due process ng mga naging biktima nila? Paano yung due process ng mga namatay sa war on drugs? Paano yung due process ng ninakawan ng pondo? Yung mga nagnakaw sa pondo ng Kaba ng Bayan? Paano yung due process namin? Mali yung sinabi ni Marcoleta na binibigyan lang natin ng due process sa mga Duterte. Walang problema doon kasi nasa batas na yun eh. So kapag isinalang na yan sa korte, pag isinalang na yan sa ating judicial system, automatic papasok ang due process. Automatic yun. Ang hindi kayang lumaban, mga kababayan, tayong mga hampas lupa. So ngayon, sa pagtatanggol niya sa mga Duterte, di pinagtanggol lang niya yung injustice na ginagawa ng mga Duterte. Hindi, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. At totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, bago kami nag-iwahiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Katungkulan doon nilang makinig sa Pangulo. Okay. So kinokontra mo na si Sara. Kasi sabi ni Sara, wala ka daw siyang duty pakinggan si Marcos. Hindi naman patas yan eh. Ba't ako maikinig? O tapos ngayon sinasabi ni Marcoleta, constitutional duty natin yan. O paano ngayon yan, Marcoleta? Bibirahin ka na ng mga DDS nito. Kinontra mo si Sara. Ito. Kung makakarating kay Kong Rodante Marcoleta, sang-ayon ka ba doon sa sinabi ni Robin Padilla na kaya hindi sila pupunta ay bilang protesta? Sang-ayon ka ba kay Bato de la Rosa nung sinabi niya na kaya siya hindi pupunta dahil makikipagplastikan lang daw siya?
Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Sara Duterte na hindi nyo duty pumunta doon? Yan. Yun yung mga dapat niyang sagutin ngayon, guys. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo, nagbutihan kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo namang, Uy! alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo siguro pagtatakan, nag-isnaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. Kasi may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Eh bakit daw nung nauna kayo nakita nag-appreciate pa sa inyo? Eh, magkaibigan nga kami, baka hindi niya kaibigan yan. Bakit niya? Problema ko ba yun? Magkaibigan daw sila, mga DDS, oh. Hindi niya raw problema yun. Politics 101, guys. Basic. Play the two camps as often as you can. Ganun lang yan. Hindi ko alam gaano sila ka-close, ha, pero kilalang kilala ni PBBM itong si Marcoleta. Alam niya talaga yung mga diskarte nito ni Marcoleta. Alala nyo no election? Di ba si Marcoleta may sinabi sa West Philippine Sea? Nakatang isip lang daw yung West Philippine Sea, etc. etc. Ano sinabi ni PBBM dyan? Hindi, kandidato lang yan. Kailangan lang niyang kumuha ng headlines. Huling-huli eh. Basang-basa ka ni Presidente Marcoleta eh. Alam nyo mga kababayan, palibasa kasi, di ba may sunog to? Nasunog siya kasi nung panahon na binatikos niya si George Erwin Garcia. Sinabi niya na nababayaran doon ng 1 billion, etc. etc. Nasunog kasi siya doon. So kailangan, dahil nasunog siya doon, kailangan niyang bumawi sa mga DDS. Doon siya kukuha ng simpatya. Ang tanong, nababasa ba niya si PBBM? Alam nyo mga kababayan, sa akin lang naman to sa akin lang. Si PBBM is a true Machiavellian. I mean seriously. Walang As in, tahimik lang siya, hindi siya nagsasalita, hindi natin naririnig yung mga reaction niya. So magugulat ka na lang, merong biglang mangyayari. Ay, totoong Machiavellian mga kababayan. For example, Kibuloy biglang inaresto. Si Digong inaresto na. Isa pa, yung kay Tebes. Tapos ngayon, Atong Ang. Tapos ngayon, yung mga flood control projects, babalikan. Alam nyo mga kababayan, hindi ako naniniwala hanggang 2023 lang, hanggang 2022 lang ang babalikan niya. Babalik yan hanggang 2016. Alam nyo kung bakit? Kasi karamihan ng flood control program ng Pilipinas ay itinayo nung panahon ni Digong. 13,000 nga, di ba, ang sabi? Ito talaga, excited talaga ako dyan sa flood control. Abangan nyo dyan, maglalabasan lahat. Yung corruption nung previous administration, panahon ni Rodrigo Duterte, lahat ng kalokohan ni Mark Villar at ng Rodrigo Duterte dyan lalabas. Hindi ko lang alam kung ihihiring yan ni Marcoleta. Tingnan natin kung ihihiring niya. Tingnan natin.